Okay, ngayon, aaralin natin ang types of numbers. Types of numbers. May iba't ibang types ng numbers. May negative, positive, may 1/2, may mga fraction, may mga decimal. Dito, malalaman natin yung mga pangalan niya, tapos yung mga categorization niya or yung mga groupings niya. Unahin natin sa pinakamadali, syempre. Tatawagin natin siyang natural or counting numbers. Counting numbers. So, ayan. Natural or counting numbers. Counting numbers, yan yung mga number na ginagamit natin pangbilang. So, saan ba tayo nag-start kung nagbibilang tayo? Diba sa 1? So, 1, 2, 3, 4, 5, and so on. Tuloy-tuloy yan infinitely. Yan ang natural or counting numbers. Next dyan, after ng natural, meron din tayong tinatawag na whole numbers. Whole, as in buo. Whole numbers. Yung whole numbers ay natural numbers din. May dinagdag lang. Ang whole numbers ay mayroong 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, and so on. So, yung whole numbers ay natural numbers or counting numbers lang na nag-start sa 0. Then next nun, meron tayong integers. Integers. Yung integers naman ay whole numbers na may negative numbers lang. So, sige, start natin sa 0. Start natin sa whole numbers. 0, 1, 2, 3, 4, 5, and so on. Sa left side or yung less than 0 naman, yung negative numbers. 1, negative 2, negative 3, and so on. Ayan. So, ayan, ilagay muna natin kung ano yung mga kailangan natin i-note. Ito may negative. Negative. Ayan. Whole number siya na may negative. Yung whole number naman ay counting number siya na nag-start sa 0. Tapos yung natural or counting numbers, lagay natin dyan bilang. Pagbilang. Pangbilang. Bilag. Bakit bilag? Bilang. Yan. Pangbilang. Natural, pangbilang. Whole numbers start sa 0 pero natural numbers din siya. 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Integers ay may negative lang. Pero whole number siya. Whole number siya na may negative lang. Ayan. Next naman ay tinatawag na rational numbers. Rational numbers. Ang rational numbers, ayan, sinasabi niya na sa pangalan niya ay ratio. Meaning, fraction siya or ratio. Ayun. Ratio, ito. Yung nakikita niyo sa mga instruction sa likod ng mga pang-baking na containers tuloy. Pang-baking instructions, sasabihin niya doon, 1:2. 1 egg is to 2 cups of flour. Parang ganon. Yun ay example ng ratio. Yan. So, 1 egg is equal din lang yan siya sa fraction na 1/2. Or, equal din siya sa 0.5. Pero, rational numbers nga. Kaya, wag natin isulat yung 0.5 muna. Kasi, fraction siya dapat. Fraction form. So, maniniwala ba kayo kung sasabihin ko na lahat ng itong tatlo, ay under siya ng rational numbers? Rational numbers ang natural counting numbers at whole numbers at integers.
Bakit? Bakit, sir? Hindi naman yan fraction. Fraction pa rin yan. Paano? Kasi ang 1/1 ay equal sa 1. Ayun. Rational pa rin ang natural number. Kaya nung kanina yung 0.5, pwede ring rational number kasi nga 1/2 pa rin siya. Yan, 1/2 pa rin siya. Pero para mas malinaw, syempre, gagawin natin siyang ratio or fraction. Pati ang integer, rational din. Kanyari ito, -3/1 is equal to -3. So, rational number pa rin siya. Iba lang yung format niya. So, huwag kayo malito ha. Mamaya, gagawin natin yung parang layout niya or yung visualization niya na para makita natin yung groupings kung asan ba ang area na sakop ng rational, ng integer, ng whole, ng natural. Tapos yung next, syempre kung may rational ka, may irrational ka din. Irrational. Irrational numbers. Ang irrational numbers naman, irrational, may siya. So, no, hindi. Hindi siya rational. Yun lang ang ibig sabihin ng irrational. Hindi siya rational. Or, para mas madaling tandaan, ito ang inanote natin, non-repeating, may dash dapat dito. Yan, non-repeating, and infinite. Yan. Non-repeating or infinite. Ano ibig sabihin ng non-repeating? Hindi nauulit. So, 0.123, rational ba yan? Hindi. So, burahin natin, hindi siya rational. Ang 0.33333, irrational ba? Hindi. Pero rational siya. Yan, tuloy-tuloy yan ha. Pwede rin natin i-express itong 0.33333 as 0.3 na merong ganito. Dito na lang natin siya ilagay sa rational number. 0.3 na may bar. Kasi ang 0.3 na may bar, itong bar, ibig sabihin lang yan, 3333333 yan na infinite. Okay? 33333 na sunod-sunod. Equal lang din yan sa 1/3. So, finite pa rin siya kasi pwede mo siya i-express as 1/3. Finite meaning nag-end or may termination or natatapos siya. Hindi siya infinite. Pag infinite naman kasi, inyong kaya ng pi, di ba ang pi is equal to 3.14 blah, 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 blah. Mahaba na hindi nauulit ang number. Ayan. Example siya ng irrational number. Pati si epsilon. Parang nakahigang iyon eh. Basta parang ganyan, epsilon. At saka yung square root of 2 rin. Square root of 5 din. Yun, pag tinype nyo sa calculator or pag sinearch nyo, hindi siya natatapos. Infinite and non-repeating siya. So, kung nakikita nyo, na-observe nyo siguro, parang mga special siya. Ayan. Basta, ang tandaan nyo, infinite and non-repeating ang irrational. Sa rational numbers naman, tatandaan nyo lang ito. Lahat to. Na-fraction lang siya. Ayun. Lagyan natin yung keyword. Fraction. Oops, ibang color pero malapit naman. Fraction or ratio. Yan, nandun naman na yung keyword niya. Tapos, ang sasakop na itong buong to, yung pinakamalakas sa kanila, ay, walaan yung pangalan. Siya si real number.
So, kahit anong maisip mong number sa utak mo na pwede mo maisulat or kahit anong maisip mo talaga ay real number. So, ang irrational, ang natural, ang whole, ang integers at rational numbers ay considered as real number. Okay. So, para ma-visualize natin yung groupings niya, purihin natin muna. Gawa tayo ng pang-visualize natin. Delete. Okay. Ito yan. Unahin natin si real number. Sige. Since si real number ay sakop niya ang buo, lagay natin siya sa labas. Real number. Sino ulit si rational? Diba si rational, under niya si whole, si integer, tapos si natural or counting number. So, ilagay natin si rational dito. Rational number. Yan. Gawa tayo ng malaking bilog. Si rational number, under niya si integers. Yan, nasa loob siya. Tapos si integers, di ba? Whole number lang siya na may negative. So, nasa loob niya si whole number. Wait, delete natin. Whole number. Whole number. Sa loob siya ni integer. Tapos, si natural number, di ba? Natural number lang siya na may zero. So, loob natin siya sa loob ni whole number. Si natural or counting. Natural or counting number. Yan. Saan si irrational? Di ba hindi nga siya rational eh. O di sa labas siya. Ito siya. Sulat natin siya. Irrational number. Ayan. Diyan siya. Madami din siya kaya lakihan natin. Yan. Diyan si pi, si epsilon, mga non-repeating at infinite. So sa next video, ikakategorize natin yung mga examples. Magbibigay ako ng mga numbers, tapos titingnan natin kung saan siya papasok. Sa irrational ba? Sa rational, integers, whole number, or natural or counting number. Siyempre, hindi na natin isasama si real number kasi lahat naman ng i-example ko is real number pa rin. Kasi sakop niya yan lahat ng numbers na pwede mo maisip. Okay. See you on the next video. Thank you. Bye-bye.